Hey guys, welcome back sa Okavango Diaries. My name is Kuray at sa episode na to, wala pa rin tayo sa loob ng Geely Okavango. Andito pa rin tayo sa loob ng Geely EX5. Again, thank you so much Geely Philippines sa pagpapahiram sa atin itong napakagandang EX5 sa atin para ma-explore natin at ma-share sa mga gustong magkaroon din nito at sa mga meron na ma-share din kung ano yung mga natutunan natin dito sa loob ng ating EX5. Again, kung bago ka lang sa channel ko, be sure to click like and subscribe. Hit the notification button para pa sa mga ganito klaseng videos. Kaya, tara! Okay, sa episode na to, ang titignan naman natin yung setup ng ating comfort seats. Bakit? Kasi 'di ba, pagsasakay ka ng sasakyan, unang-una mong inaayos pwesto ng pagkakaupo mo. So sa AX5, medyo tinaas nila yung level seat comfort ng user. Kasi ako pagsasakay ako, 'di ba? Alam mo agad kung may gumamit ng sasakyan mo kasi nabago yung profile, 'di ba? Umusog ng konti, tumaas, na iba yung sandalan mo. Meron tayong ganung feeling na, uy, parang ito naman gumamit natin, hindi binalik sa dati. So sa X5, merong mga settings no para sa user na yon. Yung tinatawag naman nila na profiles. Kaya i-explore natin yun dito. Yun yung comfort settings ng driver at ng passenger sa harap. Again, para sa nakaupo lang to sa harapan ha. Kung ikaw ay may EX5 na at wala pa, tara, sama-sama tayong explore natin yung mga features nitong sasakyan na ito. So punta tayo dito sa menu. Okay? So pagpunta mo dito sa main menu na to, ito yung comfort seats. Makita mo dyan meron driver seat at saka passenger seat. So meron siyang mga profile na tinatawag. May profile 1, 2, 3. So kung merong mga nakasave na dyan ng mga defaults, tinatandaan niya yung pagkakapwesto ng upuan mo. Ito, meron siyang positioning na inire-recline niya or binabalik niya sa upright position yung pwesto ng sandalan mo. The same time, yung height ng upuan ng driver. Same time, ito ay forward at saka back. Yan yung pinaka seat comfort settings na yan. Pagka nagustuhan mo na yung position na gusto mo, pwede mong i-click yung save para yun yung preference niya. So, itong preference na to, itong setup na to, ito yung lagi mong gagamitin. For example, ikaw yung primary user ng sasakyan. Para pagbukas ng pinto at pag upo mo, profile 1 yung susundin niya na settings para sa'yo. So, kung ikaw yan, so lagi ka nasa profile 1. Ngayon, kung may alternate driver, halimbawa, asawa, or sino man, kung uupo siya at hindi siya primary user, pwede siyang mag-setup ng sarili niya, positioning ng upuan na gusto niya, para kung regular kayo nagpapalitan, is madaling i-setup na lang yung pwesto niya. Na yung profile na pangalawa, dahil in-adjust mo sa gusto mo, ganun din sa profile ng in-adjust ng primary user. Tapos may mga seat comfort din yan. So mamaya balikan natin yan. Yan, pinaghihiwalay niya yung settings ng passenger at ng driver seat. For example, ikaw yung driver seat at medyo pagsakay mo ng sasakyan at mainit yung upuan, pwede namang i-manual yung pag-on ng ventilation or may at certain temperature, sobrang init pagsakay natin, di ba? Hindi talaga komportable upo natin dahil sobrang kala mo sinisilaban yung tumbong mo, yung puwet mo pagsakay mo, lalo na pag summer, lalo especially sa Pilipinas. And then, kung gusto mo rin naman na during that time na umupo ka at habang nagda-drive ka is naka-enable itong massage. So pagdating sa massage, may iba't ibang patterns ng pagmamassage sa likod ng driver. Either wave, walk, serpentine, shoulder, lumbar, or crawling. Yan. Pagdating din naman sa passenger, may sarili rin siya na settings ng kapareho noong sa driver. So, hindi lang exclusive sa driver seat yung ventilation at pwede mo rin gawing auto ventilation kayong dalawa para pag upo nyo, parehong malamig yung passenger at saka yung driver seat. Ngayon, yung massage is optional siya, hindi siya auto na nag-on. So, mano-mano talaga yan na kino-configure. Okay, so pag bumalik ka dito sa comfort seat, na configure mo na sa driver, lipat ka naman sa passenger, ganun din sa kanya. Unahin muna natin yung pagkakapare-pareho. Pareho siya nung may upright position, meron din siya nung ibabalik sa dating position, may forward back siya. Ang meron lang dito is yung leg rest, no, yung taas at baba, para ka naka-massage chair, no, yung upuan mo dahil na yung sa leg rest niya, naiaangat niya sa preference niya. Depende sa profile na gusto niya. Kung yung primary user na pagsakay niya, gusto niya yung talagang standard na upo lang muna, pwede yan. Pero pagka antok mode na yung
yung pasahero, ipupwesto niya na doon sa tawagin na nating tulog mode ng pasahero yung profile na yun. Ang difference nila is una yung leg rest, pangalawa is yung taas-baba ng seat dahil mukhang hindi naman kailangan ng passenger seat na ma-adjust pataas o pababa yung kanyang upuan. Parang hanggang 3 profile lang yung iyong passenger seat. Pero sa profile ng driver, parang nakakapag-add ka pa. Hindi lang natin alam kung hanggang gaano karami. So pagdating sa passenger seat, ganun din, seat comfort, pareho lang din naman ng adjustment para sa inyong dalawa. May difference, pag nakita mo din sa upuan na to, meron siya nung leg rest, yung driver, syempre wala, bawal yan. Pagdating sa seats. Ngayon, pagdating sa AC, nakokontrol din ng driver at nung passenger yung kanyang cooling, no? Meron dito yung galing sa labas na air, yung circulation niya, pwedeng front, pababa sa binte, or sa ibang mode siya. May auto, yan. Naka-auto cool siya. Tapos, pwedeng on-off mo yung AC manually. Ito rin yung defrosting, di ba? Sa harap at likod. Tapos, may rapid cooling, may rapid warming. Normally, rapid cooling, sobrang init, galing ka sa labas, di ba? Para lumamig agad, rapid cooling. And then, rapid warming naman siya kung sobrang lamig. Pero ito ay napakabihira magagamit dahil especially kung ikaw ay nasa Pilipinas na hindi naman gaano kalamig. Pero pwede mong i-off yan, balik mo na lang siya sa auto. And then may eco mode din siya para hindi rin malakas gumamit ng battery. Again, ito ay hindi gumagamit ng gasolina. Pero ang kapalit nito, pagka nag-setup ka nito, is yung draining o yung pag-ubos ng baterya mo. Kaya ito yung mga settings dyan. So makikita mo rin dyan, pwedeng synchronize yung cooling nyo, sabay na gumagalaw, yung temperature, or mano-mano, di ba? So kung mas mainit sa akin, sige, mas malamig sa'yo. Yan. Pero parang sa itsura nito, kahit sa passenger ka magpalit or sa driver, tanggalin natin auto. Okay. So dito, wala siya ng sync mode. Parang lumalabas, hindi siya magsisynchronize kaliwat kanan. Siguro pati sa likod to. Dahil pag change ko to, nag-change din dito. So difference ng Okavango sa kanya, yung cooling mo ay dapat pareho tayo ng temperature. Dahil sinisync niya. Pwede ka mag-change dito sa sides or dito sa baba. And then yung fan speed, andito sa kanya. Same time, pwede ka pa rin mag-access ng 360 camera if needed. Pwede ka pa rin tumawag if needed. Change the temperature na babalik ka dun sa menu niya. Lahat yan matatagpuan sa comfort seats, driver passenger seat, seat comfort, andun yung AC or seats configuration sa inyong EX5. Thank you so much, Geely Philippines, sa pagpapairam sa atin itong napakaganda na Geely EX5. Thank you so much for watching. I'll see you again next time and peace.